Good morning mga kapatid! Hello! Mapagpalang umaga sa inyong lahat, sa inyong mga tahanan. Maraming salamat po na tayo nagkatipon muli sa araw ng linggong ito. Tayo ay naglalaan ng ating mga panahon, bukod tangi ang araw ng linggo upang tayo ay muling magpabanal, muli tayong makapagtipon, muli tayong makapagdiwang at makapagsama-sama sa biyaya ng mensahe at biyaya ng hapag na iginagawad sa atin ng ating Panginoon. Nawa mga kapatid, tayo po ay laging masigla at mayroong kalakasan pa sa kabila ng matagal-tagal na rin na mga buwan na tayo po ay naka-quarantine. At ganun din, marami na tayong mga nararanasan na hindi maayos sa mga pakiramdam dahil po sa pandemya na ating nararanasan. Sa araw ng linggong ito, atin pong pinagdiriwang ang Christian Education and Nurture Sunday at ganun din po ang buwang ito ay Christian Education Month. Kaya po ang mensahe po natin sa umaga ito ay ating pinamagatang Jesus the Bread of Life. Sa libro po na Do This in Remembrance of Me ni Reverend Samuel Torres, nabasa ko po ang isinaad na ganito. May isang pastor na nagkwento tungkol sa kanyang kamag-aral noong sila ay nasa seminaryo pa. Kapag sila daw ay kumakain, ito yung lagi niyang panalangin. Ama namin nasa langit, maraming mga taong walang makain, ngunit malakas ang kanilang ganang kumain. May mga tao namang marami at sagana sa pagkain, ngunit walang ganang kumain. Maraming salamat, Panginoon, dahil kami ay mayroong makakain at mayroong kaming ganang kumain. Amen. Siguro po napapatawa po tayo doon sa pagkakabuo ng mga panalangin. Tunay na ang pagkain ko ay sumisimbolo ito ng mayroong mensahe at kahulugan, meaning sa atin bilang mga tao. Ang pagkain man ito man ay in the form of bread or rice, anumang klaseng pagkain, ang lahat po ng ito mga kapatid ay mayroong mensahe at meaning sa ating mga buhay. So, nung kung nauso ang selfie, bago po kumain ng mga tao, pinipicturan. Medyo matagal-tagal na rin po yung pagkakauso ng selfie na ito. Kapag pinupost ko ito sa FB o kaya sa Instagram. So, ang tawag ko dito mga kapatid ay food selfie. Bakit nga ba nauuso ang mga ganyan? Siguro nais nilang magkaroon ng memories dun sa kanilang mga niluto o kinakainan. Bakit nga ba tayo kumakain? The reason kung bakit tayo kumakain ay upang matugunan ang pagkagutom natin o pagkagutom ng ating katawan. Di ba pag tayo po ay gustong kumain, sinasabi natin, oy, craving ako ng ice cream, craving ako ng pizza, craving ako ng sisig, bulalo, halo-halo, mangga with bagoong na alamang, craving ako ng samgyup, kimchi, at iba pa ng mga pagkain na doon tayo nag-crave. Ngunit hindi lang naman po ito ang dahilan. Mayroon ding pagkagutom sa espiritual, tulad po ng pagkagutom sa katotohanan at hustisya, pagkagutom sa kapayapaan, pagkagutom sa pagmamahal, pagkagutom sa hustisya. Sabi po, when Americans go hungry, they eat meat, bread, or fruits. When Italians go hungry, they eat pizza or pasta. Yan. When Mexicans go hungry, they eat tacos and tortillas. Siguro po nami-miss na natin ang mga pagkain ito. When Filipino go hungry, we eat rice and ulam. Anong klase ng ulam? Pwedeng kape na isasabaw sa kanin. O kaya toyo, mantika na mayroong asukal. Diba ganyan tayong mga Pilipino. But what do Christians eat when go hungry? Paano po ba tayo bilang mga mananampalataya na kapag tayo ay nagugutom, ano ba yung mga kinagugutuman natin bilang ito po ay sa aspektong pananampalataya sa ating buhay espiritual? Una po, meron po kasing apat na kinds of hunger natin. Una, ito yung physical hunger.
Sa ating pong bansa, maraming pamilya ang halos pong hindi kumakain na 3 beses sa isang araw. Maraming tao at pamilya ang natutulog at kumakalam ang mga sikmura. Natutulog na o matutulog na, wala pong laman ang sikmura. The solution for this kind of hunger is to have something to eat. Kailangan may makain tayo kasi pag hindi, maaaring bumagsak ang sugar o maaaring magkasakit. Siyempre, nandiyan ang kanin, ulam, inumin na pwedeng makapawi sa anumang uri ng ating pagkagutom. Kaya tayo po ay kumakain ng breakfast, lunch, at dinner sa 3 beses. Meron pang snacks in between. No? Maaari din material hunger. Nandiyan po ang greediness, kaya napakarami po ang gumagawa ng korupsyon. Maraming gumagawa ang panlalamang sa kanyang kapwa. Tulad na lamang po nitong nakaraan na naman na naganap na korupsyon. Ano man lang nagaganap sa PhilHealth, sa ano bang ibang antas ng ating sa pamahalaan. Ang bansang Pilipinas po ay binansagang most corrupt na country. Nakakalungkot, mga kapatid. Pangalawa po, intellectual hunger. Ito po yung pagkagutom ng kaalaman. Andiyan yung ignorance and hunger for knowledge. Ang anumang aspeto ng sinasabi nating pag-unlad o maaring paglago, pagsulong ng tao, ang new technology at new ideas and philosophies, ay ito po ay bunga ng pagkagutom ng tao sa kaalaman. Pangatlo po ay yung emotional hunger. Kagulo, maaaring ito may kaguluhan sa mga feelings at emotions natin at nangangahulugan ito ng kahungkagan ng damdamin ng tao, kaya marami po ang nadidepress. Ayon po sa iba't ibang pag-aaral, may mga hinahangar daw tayong mga tao, ngunit hindi natin maabot yung ating inaasahan, kaya nagkakaroon ng frustrations at kabiguan. At yung pang-apat po, yung spiritual hunger. Ito po yung kasalatan sa spiritual na bagay. Ito ang pinakamalalim na uri ng pagkagutom ng isang tao. Hindi po nito natutugunan ng mga pagkain dun sa 3 bagay na aking binanggit kanina, kundi ito ay matutugunan lamang sa pamamagitan ng ating Panginoon. At pagsusumikap natin bilang mga mananampalataya upang matugunan ang spiritual hunger natin. Hindi sapat ang mga kaalaman at katalinuhan upang matugunan ang bagay na ito. The emptiness of our feelings and emotions ay may malaking kinalaman sa ganitong uri ng pagkagutom. Ang unang 3 uri ng pagkagutom ay maaaring magawan pa ng pamamaraan, physical, intellectual, emotional, ngunit ang spiritual hunger, mga kapatid, tanging ang Diyos lamang ang makapagpupuno nito. Batid po ni Jesus ang pagkagutom na ito, kaya inalok niya ang kanyang sarili upang maging pagkain nagbibigay buhay. Kung babasahin po natin yung buong teksto ng doon sa binasa natin kanina, inunit ko na rin lang po kasi yung ibang mga teksto po doon dahil masyadong mahaba. Kung babasahin po natin yung part na sinabi ni Jesus na siyang pagkain na nagbibigay buhay, siyang tinapay ng buhay, mababasa po natin doon. Hinahanap siya ng mga maraming tao dahil sa pagkain, kahit itunuwid sila ng ating Panginoon. Inalok ng ating Panginoon na siya ang pagkain nagbibigay buhay. Kaya sabi niya, ako ang pagkain nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ito. At ang pagkain ibibigay ko ay sa ikabubuhay ng sanlibutan, ang aking laman. Sa ministeryo po ni Jesus dito sa lupa noon, mababasa natin sa banal na kasulatan na laging hinahanap ng mga tao siya upang matugunan ang kanilang kagutuman. Hinahanap nila siya upang sila'y mapagaling sa kanilang karamdaman, mapalaya sa masamang espiritu, at binusog ang kanilang kaalaman, at ganun din ang kumakalam na sikmura nila. Mula po sa material, tinapay na nakabubusog sa tiyan, nakahulugang ito ay naging espiritual na tinapay na nakabubusog ng puso at kaluluwa. Sa teolohiya po ang tawag dito ay typology,
kung saan pinapakita ang kaugnayan ng lumang tipan sa bagong tipan. Sa lumang tipan po sa Exodus event, in pong mana, sa Exodus chapter 16 verses 2 to 4 at 12 to 15. Bahagi po ito sa lectionary natin sa araw na ito. Ang mana po ay tumutungkol o pumapatungkol sa si Jesus na tinapay ng buhay. Ang tanong po ay, anong ibig sabihin ni Jesus na siyang tinapay ng buhay? Una, si Jesus po ang tunay na pagkain nagmumula sa langit. Chapter 6 verse 32b. Si Jesus ang tinapay ng buhay, tunay na pagkain nagmula sa langit. Ang konteksto po ng mana ay nakapaloob sa tinatawag na Exodus event or experience ng bayang Israel. Sila ay nagutom habang sila pinaglalakbay sa disyerto sa ilang. At ang mana ang ibinigay ng Diyos na provisions sa kanila upang sila po ay makakain at mabusog at mabuhay habang naglalakbay. Ang mana ay biyaya ng Diyos. Si Jesus ang tunay na biyaya ng Diyos na nagmula sa langit. Ang sabi nga po sa John 3:16, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Ang biyayang kaloob ng Diyos ay hindi panandalian, kundi pangmatagalan at panghabang buhay. Ang sabi nga po sa John chapter 6 verse 35b, "Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Pansinin po natin yung salitang lumalapit at nananalig. Ibig sabihin po ang lumalapit ay hindi magugutom at ang nananalig ay hindi na mauuhaw kailanman. Pangalawa po, si Jesus ang tunay na pagkain nagbibigay buhay. Ang literal na pagkain ay nagbibigay ng kalakasan sa ating pisikal na pangatawan. Ang tumanggap kay Jesus ay magkakaroon ng kalakasan upang magpatuloy sa buhay kahit gaano ito kahirap. At ang isang realidad ay nagsasabing, anumang kinakain natin ay nagiging bahagi po ng ating sistema ng katawan. Of course, pagka kumakain tayo ng masustansya, magbibigay ng kalusugan at kalakasan sa atin. Ibig sabihin, nandoon yung nutrition at vitamins na sumasama sa sistema ng ating katawan at magbibigay ito sa atin ng magandang kalusugan. Sa kabilang banda po naman, kung wala tayong proper diet, kung puro junk food sa ating kakainin, hindi tayo magiging healthy at magkakaroon tayo ng iba't ibang sakit. Sa panahon po natin ngayon, marami po ang tinatawag na lifestyle diseases, kung saan malaking factor po ang bawat mga kinakain natin. Kung tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, ibig sabihin, isinasama na natin siya sa sistema ng ating buong pagkatao, sa ating pag-iisip, sa ating pandama, sa ating pagkilos, ay nahahayag sa uri ng ating buhay bilang mananampalataya. Secondary na naman yung lesson ng mga aralin sa atin. Ang mahalaga ay paano ba nag-i-improve ang ating buhay, pananampalataya. Ano bang epekto sa ating buhay ang mga natututunan natin? Lumalago ba ang ating pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa bilang kapahayagan ng pamumuhay Kristiyano at pagpapasakop sa Diyos? Kung minsan lamang isang linggo kumain ng isang tao, maaari po siyang yung katawan ay hindi magiging mabuti ang kalusugan. Pag kumain lang tayo ng isang beses, sa isang buwan, maaari tayong makayayat, mamatay, o magkasakit tayo. Kung minsan lamang isang linggong kumain tayo ng tinapay ng buhay, anong mangyayari din sa ating buhay espiritual? Ang kawalang ayos o maling gawin sa pagkain ay nangyayari din sa espiritual na buhay. Ang pagkain po ng tinapay ay nakabubusog ng panandalian lamang. Ngunit si Jesus ang tinapay ng buhay. Sino mang lalapit kay Jesus ay hindi na magugutom. Nalalaman ang lahat na kapag minsan lamang tayo sa linggo kumain, alam natin tayo mangangayayat at ganun din po
sa ating buhay espiritual. Di magtatagal, kapag hindi tayo kumakain, magiging biktima tayo ng taggutom, magiging butot balat tayo. Ganyan din po ang buhay espiritual natin, mga kapatid. Nakalulungkot sabihin na maraming Kristiyano ay ganito ang ginagawa sa buhay espiritual. Minsan sa isang buwan, tayo po ay gusto natin o hindi, manambahan o hindi, gusto nating matuto o hindi, magbasa ng banal na kasulatan o hindi, manalangin sa hindi. May regular na ba tayo na inilalaan para sa pagpapanatili natin sa presensya ng Diyos sa ating buhay, sa presensya natin sa ating sarili, sa presensya ng Diyos? Kaya minsan nanghihina ang buhay espiritual, tulad ng mga biktima ng espiritual na pagkagutom. Nangyayari sa atin ang eating disorder sa spiritual, hindi lamang po sa physical, na meron tayong eating disorder sa pagkain natin, sa hindi natin mga pagkain. At sa spiritual, nangyayari din po ito. Sabi nga po, ang anorexic na tao ay ayaw kumain, kaya siya'y payat na payat dahil kulang ang sustansya o vitamina na pumapasok sa katawan. Ang taong bulimic, ito'y kain ng kain, ngunit kusa niyang inilalabas ang kanyang kinakain. Normal ang kanyang itsura, ngunit ang totoo siya ay malnourished. Ganito rin po ang ating buhay espiritual, mga kapatid. Maaaring regular tayong kumakain ng pagkain espiritual, ngunit anumang pumapasok sa ating tainga ay lumalabas din sa kabila. Hindi ito na itatanim sa ating mga puso. Hindi natin ito napagninilayan. Kaya't malnourished ang ating spiritual na buhay. Sa panahon po ng pandemya, mga kapatid, sino po kaya sa atin ang matapat na nakikibahagi sa mga pinopost ng mga worship natin sa FB, sa ating online worship, sa ating midweek, sa ating mga tahanan? Sa dami po ng mga kaaniban, ilan lamang kayang nakikibahagi nito? Ilan kaya ang may mga disiplina sa sarili at buhay espiritual na busugin ang kaluluwa? May impact nga po ba sa ating buhay ang nagaganap na malawakang krisis na ito? Kapag face-to-face tayo, ganun din. Ilan nga lang ba ang pumupunta? At kapag online, tayo nga ba'y matapat na nakikibahagi nito? Magsuri po tayo, mga kapatid, sa ating mga sarili. Kailangan pa ba natin ang pagpapalalim, pagpapabusog ng ating spiritual na buhay? O tama na yung natutunan natin noon? Tama na ang minsan lamang na ating pagbulog at pananambahan sa ating Panginoon. Sa ating pagninilay-nilay sa araw na ito, pagtuunan po natin ang pansin ang nagagawa ni Jesus sa ating bilang siyang pagkain na nagbibigay buhay. Dahil ito po yung magbibigay ng mag-boost sa ating growth. Tinutulungan tayo ng Panginoon na mag-go, grow, and glow. Sa pagkain nga po natin, natututunan natin ng mga bata tayo, go, grow, and glow. Ano yung mga pagkain? Sangkap nito. Ganito rin po ang buhay pananampalataya natin. Kailangan ma-boost yung growth natin to go and bear much fruit. To grow into maturity bilang mananampalataya. And to glow and shine bilang ilaw ng sanlibutan. Ang mga banal na salita ng ating Panginoon, ang mga pag-aaral na tinuturo niya sa atin, ito rin ay nakakapagparenew ng ating espiritu, pinalalakas ang ating espiritu. Maraming tao po ang walang kabuhay-buhay dahil kulang ang pag-feed ng spiritual na buhay. Life in this world can be stressful. Given po yan. Napakaraming stressful sa ating kapaligiran. Makita mo lang, mabasa mo lang yung mga post sa FB, mai-stress ka na. Lalong higit yung mga hindi ka nais-nais na inaayawan natin sa ating gobyerno, mga pagkilos ng ating mga leaders, nai-stress tayo. Maraming tao po ang puno-puno ng reklamo sa buhay. So let us activate our faith and deepen our relationship sa ating Panginoon at sa buong creation ng ating Panginoon, sa ating kapwa. Pangatlo po, it gives satisfaction sa atin ang tinapay ng buhay.
sapagkat ang Panginoon ang tunay na pagkain magbibigay ng satisfaction sa mga tao. Siya yung taga-supply ng ating mga material na pangangailangan. Sapat ang kanyang mga provisions na ibinibigay sa atin. Sabi nga po niya, sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Lahat po tayo mga kapatid ay naghahanap ng mas sigit, mas mataas, mas okay, mas maganda, mainam, mas kaaya-aya. Walang satisfaction ang tao. Patuloy tayo naghahangad ng marami pa. May mga naghahangad ng maraming salapi, maraming material na bagay, convenience, power, and influence. Alam na alam po natin yan, palasak po yan sa ating bansang Pilipinas. Sa panahon natin po ngayon, ang mga tayo pilit na sinasatisfy ang sarili sa mga material na bagay, lalo na sa mga salapi. Kaya nga po naglipa na sa ating lipunan ang korupsyon. Pero ang totoo, hindi lahat ng tao po na naghahangad ng kayamanan at maraming salapi ay satisfied sa buhay, lalo pa nga nagkikrave. Sabi po ni Bob Marley, isa pong Jamaican singer, songwriter, and musician. Kinote ko po yung kanyang binanggit. Money is numbers, and numbers never end. If it takes money to be happy, your search for happiness will never end. Hindi po kasi nauubos ang pagnanasa ng tao sa mga bagay-bagay. And only Jesus can satisfy us. Sapagkat kapag si Jesus ay nasa ating buhay, completeness ang ating mararanasan. Ngunit kung material lamang ang ating tinitingnan at wala si Jesus sa ating buhay, hungkag at salat tayo sa ating buhay. Alam natin, without God, kahit tayo pang pinakatanyag at pinakamayaman sa buong sandaigdigan, without God, we are nothing. Sa katapos-tapusan mga kapatid, ito po yung pananampalataya na ating pinagdaan. Si Jesus ang tinapay ng buhay, ang bukal na kaganapan ng ating pag-iral bilang mga tao. Ang pananampalataya natin dito sa ating Panginoong Jesus ay mararapat na magdulo ng pagbabago sa ating buhay. Sabi nga po ng isang priest, mainam na lumagpas tayo sa ating pandesal mentality at maging goal po natin yung pandasal mentality. Meaning, kapag ang focus natin ay lumagpas doon sa pangangailangan lamang ng pisikal at mas malamang ang pagnanasa natin sa buhay spiritual, doon lamang natin ma-enjoy, malalasap ang tunay na pakikipag-isa natin sa ating Panginoon. Let us enjoy the fellowship with God sa kanyang provisions, sa kanyang pagmamahal, at sa salvation na pinagkaloob sa atin. At ang lahat ng ating natanggap na ito'y marapat nating ibahagi sa iba. Kapag sinabi pong salvation, hindi lamang ng ating kaluluwa ang inililigtas, kundi lahat sa aspeto ng ating buhay. Ibinibigay ang buhay na ganap at kasiyasiya. Isang buhay na sa kabila ng kalungkutan ay may kasiyahan at kagalakan. Sa kabila ng pagkabigo ay mayroong pag-asa. Sa kabila ng pagkakadapa natin, mayroong pagbago na magaganap. Ito po ang kailangan natin, lalo higit sa panahon ngayon, mga kapatid. Ito ang kailangan natin bilang mga Pilipino na laging ginugugo sa kahirapan at mga trahedya. Kailangan natin ang buhay ng Diyos. Kailangan natin ang tinapay ng buhay. Kaya nga po yung araw ng linggo, dapat ilaan po natin yun sa ating pagbabanal. No? Tinapay ng buhay ang kailangan natin upang tayo mapatatag at malakas sa ating mga paglalakbay sa buhay. Sa ating paglalakbay sa buhay na kung saan ay mas marami ang mga hirap sa ginhawa, kaya't tanging ang Diyos lamang ang maaari nating saklolo at sandigan. Kaya mga kapatid, ngayon pong araw na ito, magdiriwang tayo ng sakramento ng banal na komunyon na hapunan ng ating Panginoon. Isang pag-alaala natin na tayo ay sama-samang nagkakaisa sa isang pagkain ating pagsasalusaluhan. Si Jesus ang tinapay ng buhay. Ang komunyon, dito tayo pinagkakaisa,
pinagkakaisa tayo sa ating Panginoon at sa ating kapwa na dumadaranas ng mga kahirapan. Damayan po natin sila sa kanilang pangailangan. Dahil ito ang kahulugan ng Panginoon. Ibahagi natin po ano ang meron tayo bilang pagtulong sa kanila. Wala pong taong masyadong mahirap para hindi magkaloob ng tulong para sa iba. At wala rin taong masyadong mayaman para hindi mangailangan ng tulong sa iba. Ito po yung ibig sabihin na maging buhay tayong tinapay sa ating kapwa dahil ito ang pinamuhay ng ating Panginoong Jesus. Let us be reminded that the bread in the Lord's table represents life and participation in the ministry of Jesus Christ. And as a church, let us come to the table of the Lord. Let us come to the table, the bread of life, the source of our being and life. And let us participate in the ministry of Jesus actively and faithfully. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.